Ceuta, Espanya, 30 ng Hulyo 2026. Isang babae ang nagbi-video sa bintana ng bahay nila at yun lang ang paulit-ulit niyang nasasabi, Diyos ko, Diyos ko. Dios, 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 Dios mío de mi vida. Doon sa ibaba, may hanay ng tao na bumabalot sa buong breakwater at sumusulong papasok sa dagat. Dandang tao ang lumalangoy sa paligid ng isang bakod na nagtatapos sa loob ng tubig. Sa susunod na 24 na oras, 50,000 katao ang papasok sa lungsod na ito. Isang lungsod na may 83,000 residente. At hetong detalye na halos walang nakapansin. Ito ang pinakaprotektadong hangganan sa Europa. May bakod itong 6 na metrong taas at mga radar, mga thermal camera at mga barkong nagpapatrolya at wala sa mga ito ang nalusutan. Walang pintuang pinuwersa, walang nagpaputok ng baril. Dahil bukas na ang hangganan na yon. At ang nagbukas nito ay hindi ang iniisip mo. Noong Huwebes na yon, napuno ng tao ang bakod na pababa hanggang dagat. Daan-daang tao ang umakyat sa istruktura, tumatawid, tumatalon sa kabila, at sa tubig, 12 ng maitim na tuldok ang dahan-dahang sumusulong. Mga taong lumalangoy para lampasan ang dulo ng breakwater, 10 kilometro ng dagat yon. 4, minsan 5 oras ng pagtawid. Marami ang gumamit ng salbabida, mga taong hindi marunong lumangoy ng maayos. At ang hamog ng tag-init sa Ceuta na tinatawag ng mga lokal na taro, naging kakampi nila. Tinatago nito ang mga lumalangoy mula sa mga barkong nagpapatrolya. 12 ng tao ang namatay sa pagtawid na iyon. Nagkakaiba-iba ang opisyal na bilang, pero patuloy na natagpuan ng mga biktima sa mga dalampasigan ilang araw pagkatapos. At ang mga nakakarating ay nagdiriwang. Mga taong natatakbuhan na nakataas ang mga kamao. Mga tao na basa pa ng tubig dagat. Pansinin mo ang detalye sa mga larawan. Dumaan silang tumatakbo sa tabi ng mga ahente ng Guardia Civil. At tingnan mo kung ano ang nangyayari. Nagmamasid lang ang mga ahente. Mga armadong lalaki, sanay, nagseserbisyo, ganap na nakatigil. At dito lumilitaw ang tanong, bakit walang kumikilos? Tandaan mo yan dahil ang sagot ay ang puso ng kwentong ito. Una, kailangan mong maintindihan kung bakit naging pintuan ang Ceuta. Tingnan mo ang mapang ito. Ang Ceuta ay bahagi ng Espanya. Matatagpuan ito sa baybayin ng Afrika, katabi ng Morocco. Teritoryo ito ng Espanya at ng European Union. Ibig sabihin, kahit sinong tumapak sa buhangin doon ay legal nang nakapasok sa Europa nang hindi na kailangan tumawid sa dagat Mediteraneo sakay ng bangka. Dahil dito, sa loob ng mga dekada, ang pressure ng migrasyon mula sa Afrika laging nakatuon doon at sa isa pang lungsod na tinatawag na Melilla na bahagi rin ng Espanya. At dahil diyan, dinawangkutan ng Espanyol ang Ceuta. Pero may lihim ang kutang ito. Ang totoo niyan, hindi bakal ang tunay na bantay sa hangganan. Dalawang di nakikitang mekanismo ang nagpoprotekta. Kaya mo bang hulaan kung anong mga mekanismong yon? Una rito ang tinatawag kong agarang pagpabalik. Tingnan mo, noon kapag may nahuling pumapasok, pinapabalik agad sila sa Morocco sa parehong araw. Nangyayari ito nang walang proseso o papeles. Hindi sulit pumasok kasi sandali ka lang din doon. Ikalawang mekanismo, may binayarang tagabantay sa kabila. Sa paglipas ng mga taon, naglipat ng Espanya at ang European Union ng $10 milyong sa Morocco para pigilan ng mga puwersang Moroccan ang mga tao na makalapit sa bakod. Bakal sa harap para sa likod. At gumagana naman yon. Pero, tingnan mo ang kuha ng CCTV mula mismo sa border checkpoint ng Tarajal. Mga sundalong Espanyol, armado, pinapanood ang tuloy-tuloy na pagdaan ng mga tao sa isang bukas na gate. Sa kabaliktaran ng iniisip ng marami, hindi sila tumatangging kumilos. Ang totoo, wala silang magawa. Dahil ilang linggo bago nito, halos walang nakapansin, nasira na ang unang bahagi ng makina. Isang lalaki lang ang sumira nito. Pero hindi sa mga linggong yon nagsimula ang kwento niya. Nagsimula ito
Halos 2 taon bago nito, Nobyembre ng 2024, isang Algeriano na harang sa dagat kasama ang 2 pang tao na nagtangkang lumangoy papuntang Ceuta. Ibinigay siya sa Morocco sa parehong araw, tulad ng libu-libo noon pa. Wakas na ba ng kwento? Hindi, dahil ang lalaking ito ay gumawa ng isang bagay na halos walang gumagawa. Kinasuhan niya ang Espanya. At ang argumento niya ay halos katawa-tawa sa pagiging simple. Hindi naman ako tumalon sa anumang bakod. Hindi ko naman pinilit buksan ang kahit anong gate. Lumangoy ako. Anong harang ba talagang dinaanan ko? Humingi siya ng 6,000 euro bilang danyos at ang karapatang makabalik. Pinaburan siya ng korte ng Ceuta. Umapela naman ang gobyerno pero pinaboron ulit siya ng korte ng Andalusia. Sinubukang muling umapela ang gobyerno. At noong ika-29 ng Hunyo 2026, nagbesisyon na ang kataas-taasang hukuman ng Espanya. Hindi kayang pigilan ng drone ang kahit sino. Hindi kayang pigilan ng thermal camera ang kahit sino. Ang mga kagamitang ito ay nagsasabing may tao roon. Ang agarang pagpapaalis ay para lang sa sumusubok lampasan ang mismong pisikal na harang. Hindi maaaring ibalik agad ang mga dumarating ng lumalangoy. Dapat may proseso ang individual para magkaroon ng abogado at makapag-apply ng asylum. Sa praktika, patay na ang unang mekanismo. Nabuksan mula sa loob ang pintuan ng Europa dahil sa isang hatol. At isang kakaibang detalye. Nanalo ang lalaking ito sa lahat. Maliban sa danyos, ang 6,000 euro na hiningi niya, itinanggi ng mga hukom. Ang lalaking nagbukas ng pinakamaprotektadong hangganan sa Europa ay walang natanggap ni 1 sentimo para rito. At kung ngayon mo pa lang ito nalalaman, mag-subscribe ka na sa channel dahil ganitong klase ng mga kwento sa likod ng pangyayari ang ibinabahagi namin dito. Ngayon, alam mo na ngayon kung bakit ang dahilan. Pero kailangan mo pang malaman kung paano. Kung tutusin, hindi kayang magpakilos ng 50,000 tao ang hatol ng korte. Dapat may nagpakalat ng balita. At sa totoo lang, kumalat ito sa pinakamasamang paraan. At sa social media, naging iba na ang desisyong ito. Ang mensahe na legal ng bukas ang hangganan ay mabilis na kumalat. Isang baluktot, pinasimple at viral na pagsasalin. May mga anonymous na account na araw-araw nagpo-post ng magkakatulad na video. Isang binatang basang-basa ang humalik sa buhangin ng Ceuta, may kasamang epic na musika at caption na parang bayani. Bawat video ay parang nakatagong manual. Ang panimulang punto, ang ruta, ang mga agos. May mga ganitong tagubilin pa. Ang menor de edad na di marunong lumangoy, dapat gumamit ng salbabida. May mga kabataang nag-resign sa trabaho at bumiyahe. May ilang umalis mula Casablanca, 400 kilometro ang layo, na ang tanging gabay nila ay ang nakita nila sa cellphone. Ang mga larawang iyon ay nagpapakita ng mga truck na bukas ang likod, punong-puno ng mga binatang nakatayo, kumakaway at nagtatawanan papunta sa hangganan. At sa isa sa mga bidyong iyon, ang tekstong nakasulat sa ibabaw ng larawan ang siyang nagbubuod ng lahat. Mahirap ang daan, pero sulit ang pangarap. Ang asosasyon ng mga ahente ng Guardia Civil ay nagbabala sa publiko kung ano ang mangyayari. Sa bagong patakaran, mas marami pang tao ang mawawala ng buhay sa dagat. Noong Hulyo pa lang, bago pa man ang malaking pagtawid, 8 biktima nang natagpuan sa mga dalampasigan. Ang paisa-isang pagdating ay naging mahabang pila, 1,500 hanggang 2,000 tao sa loob ng 10 araw at nanuod lang ang pamahalang Espanyol. Pero may kulang pa ring isang piraso kasi may pangalawang kandado pa sa pintuang yon. Naalala mo? Ang bayad na tagabantay. Dahil para mag-isip tungkol sa nangyayari dito, 10,000 tao ang naglalakbay sa hilaga ng Morocco, nagtitipon sa baybayin, pumapasok sa tubig at pumapalaot sa dagat. Alam mo ba kung ano ang tanong ng buong Espanya? Nasaan ang Morocco? At dito na talaga naging kakaiba ang kwentong ito. Tingnan mo ang mga petsang ito. Ika-20 ng Hulyo, binisita ng pinuno ng pamahalang Espanyol ang Algeria, ang pangunahing karibang ng Morocco sa reyon, unang bisita sa loob ng 4 na taon. 10 araw pagkatapos, sumabog ang tensyon sa hangganan.
at sumabog ito mismo noong ika-30 ng Hulyo, ang araw ng trono, ang pinakabanal na petsa sa kalendaryong pampulitika ng Morocco, ang ika-27 anibersaryo ng hari sa kapangyarihan. Nagkataon ng kaya ito? At may isa pa. Noong 2021, sa gitna ng diplomatiko sigalot, iluwagan ng Morocco ang mga kontrol sa hangganan. Libu-libong tao ang pumasok sa siyuta sa 2 araw na tinuturing ng mundo bilang paghihigante. Hindi ito ang unang beses. Ipinapakita ng mga larawan ngayon ang mga truck na punong-puno na papunta sa hangganan. Isang Kastila pa ang nagsabing ito ay martsa na inorkestra ng hari. Pero hintayin mo muna ang paratang na yan dahil may mga alas din ang kabilang panig. Hinarap ng mga puwersa ng Morocco ang mga pulutong sa hangganan gabi-gabi. At ang media ng Morocco ay nagbato naman ng isa pang hinala. Ang grupo ng mensahe na nag-anyaya sa pagtawid na may takdang lugar at oras ng tagpuan ay pinamamahalaan ng isang numerong Algerian. Kaya tingnan mo ang sitwasyon na meron tayo dito. Sa isang banda, ang gobyernong Espanyol ay sinisisi ang mga sindikato ng human trafficking. May ilang Espanyol na naghihinala sa Morocco habang ang Morocco ay naghihinala sa Algeria. Walang makapagpatunay ng anuman. Ang tanging kasiguraduhan ay ang resulta. Pumasok na ang pulutong. Doon, naging ibang lungsod ang siyuta. Isang armored vehicle ng hukbong sandatahan sa plaza sa harap ng mosque, may sundalong nakapwesto sa sandatang nasa tore habang dumaraan ang mga residenteng nakasinelas. May bakal na gate at pulis sa pintuan ng mga supermarket para protektahan ang tindahan. Madaling araw ng kaguluhan, may ulat ng nasusunog na sasakyan, pinasok na tindahan at kalsadang puno ng mga guho. Ang sentro ng pagtanggap para sa mga menor de edad na walang kasamang tagapag-alaga ay umaandar sa 1,600% ng kapasidad. Hindi ako nagkamali dito. 1,600%. Pagbaba ni Pedro Sanchez, pinuno ng pamahalang Espanyol, mula sa sasakyan sa lungsod, sinalubong siya ng pagbuo at sigaw na tama na. Nais kong iparating ang 20 punto. At sa pulpito, pumili siya ng mga salitang bihirang gamitin ng pinunong Europeo. Ito ay isang pag-atake at paglabag sa teritorial na integridad ng Espanya. Isang matinding talumpati iyon. Ang Ceuta ay isang lungsod ng Espanya at ang nangyari kahapon ay karapat-dapat sa ating buong pagkondena, buong pagtutol. Pero may problema pa ring hindi nalulutas. Paano mo pauwiin ang 50,000 tao kung kakapasa lang ng Korte Suprema ng pagbabawal sa agarang pagpapabalik ng mga dumarating sa dagat? Dumating ang sagot sa loob ng wala pang 48 oras. Mabilis ang kasunduan sa Morocco. Nagpadala sila ng mga bus, mga convoy at binuksan ang mga gate sa kabaligtarang direksyon. At sa opisyal na pahayag, inihayag ng pamahalaang Espanyol na mahigit 48,000 tao nang voluntaryong bumalik sa Morocco. At pansinin mo ang salitang ito, voluntaryo. Ang voluntaryong pagbabalik ay hindi sa pilitang pagpapabalik at ang hindi sa pilitang pagpapabalik ay hindi ipinagbabawal ng hatol. Nagpasya ang estado na lutasin ang krisis sa labas ng korte matapos matalo sa isang manlalangoy. Sa wakas, nakahinga rin ang Espanya at ang tigil putukan ay tumagal lamang ng ilang oras. Pagkatapos noon, nag-react ang iba pang bahagi ng kontinente at ang krisis ay lumaki pa. Ang Italia ay gumawa ng kakaibang hatbang sa pagitan ng dalawang natatag ng European Union. Itinigil nila ang malayang paggalaw kasama ang Espanya. Kinailangan ng pasaporte sa mga biyahe ng eroplano at barko mula Espanya ngayong tag-init. Ang Finlandia, Dinamarca at Czechia ay lumampas pa. Hiniling nila ang formal na pagsuspinde ng Espanya mula sa espasyong Schengen. Ang kasunduang nagpapanatili sa Europa na walang panloob na hangganan sa loob ng mga dekada. At 22 pamahalaang Europeo, kasama ang Alemanya, lumagda ng isang magkasanib na liham na nagsasabing, sa praktika, ang tiwala sa iisang patakaran sa migrasyon ay nasira na. Ipinagtanggol ng pamahalaang Espanyol ang sarili nito sa pagsasabing wala itong kinalaman sa kanilang patakaran ng regularisasyon ng mga imigrante.
pero ang alon ay nakatawid na sa Atlantiko. Itinuro ni Donald Trump ang mga larawan ng Ceuta at ginamit ang lungsod bilang bahagi ng kanyang kampanya sa eleksyon. Sabi niya, tandaan ninyo ang larawang ito. Ganyan din tayo kung mananalo ang maling panig. Formal na inakusahan ng kagawaran ng Estado ng Amerika ang pamahalaan ng Espanya na sinadyang padaliin ang illegal na migrasyon papuntang Europa. Nagbabala ang dulong kanan sa Alemanya. Ang malamang na destinasyon ng mga taong ito ay Alemanya. At habang nag-aaway ang mga politiko, Melilla, ang pangalawang enclave, ginugol ang gabi sa ilalim ng tear gas habang nagsisiksikan ang mga tao sa bakod. Kumalat ang mga larawan ng mga nasusunog na sasakyan na ipinakalat na sinasabing kuha sa Melilla kahit hindi pa tiyak ang lokasyon. Ngayon, ipunin mo ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Isang kasong legal na nagkakahalaga ng 6,000 euro, naging pinakamalaking illegal na pagpasok na naitala sa isang araw sa kasaysayan ng Unyong Europeo na umabot sa puntong nayanig ang Schengen area. Kaya, alam ko, maraming nagtatanong dito. At ngayon? Bukas pa rin bang pinto? Sige, ang sagot ng Espanya ay tinapos ang kwentong ito sa isang paraang mahirap paniwalaan. Noong nakaraan, noong nagdesisyon na, iniwang bahagyang bukas ng Korte Suprema ang pinto sa hatol. Kung sakaling makaroon ng pisikal na harang sa dagat, doon lang ang sinumang sumubok lampasan ito ay maaring agad na ibalik. Dahil mismong gobyerno ng Espanya ang nagsabi nito. Isang linya ng mga boya sa tubig sa tabing dagat ng Tarahal na nagmamarka kung saan ang hangganan. Isipin mo ang laki niyan. Ang huling sagot ng Estado ng Espanya sa lalaking lumangoy papasok ay ang magtayo ng bakod sa loob ng karagatan. At marahil ito ay... Ito ang katotohanang ibinunyag ng maliit na lungsod ng Ceuta. Hindi kailanman bakalang hangganan ng Europa. Isa ito ang dinakikitang mekanismo ng mga hatol, kasunduan at pera. At ngayon, nakita ng lahat kung paano ito gumagana. At nakita nilang maaari itong masira. Ang imaheng naiwan sa buong kwento ay ito. Ang kalawangin na bakod ng breakwater, ang hamog na bumabalot sa dagat, ang mga patrol na bangka na nakahinto sa tubig at walang tao sa eksena. Bumabalik na sa normal ang lungsod ayon sa otoridad. Habang patuloy na iniahon ng mga rescue team ang mga biktima mula sa dagat. Wala pa ring mga boya. Patuloy pa ring umiiral ang hatol. Patuloy na nasa ilalim ng presyon si Melilla. 22 pamahalaan ang naghihintay ng tugon mula sa Unyong Europeo. Magkakaroon pa ng mga bagong kaganapan ang kwentong ito at bawat bagong kabanata ay dadaan dito. Kaya mag-subscribe ka sa channel para masubaybayan mo ang mga susunod na mangyayari at sagutin mo nga ako sa mga komento. Sa palagay mo, kasalanan ba ng korte o ng gobyerno ang krisis na ito? I-komento mo kung ano ang iniisip mo sa ibaba. Salamat sa pagsubaybay sa aming mga video. Hanggang sa susunod.